natin for today ay, yan, pakilabas nga po. Yan. So naririnig nyo na to sa akin, pero gusto ko lang na ulitin. Yan. Pakibasa nga po. Heaven on earth. Hindi siya tungkol sa yun nga, sa triumphal entry ng Panginoon. Kasi I believe mas kailangan nating marinig to. Yan. Although, alam naman natin, di ba, na pag si Jesus, pumapasok siya sa buhay ng tao, heaven talaga ang feeling. And dapat, ang dami kong naiisip na title, ang dapat na title ko, yung You Can Experience Heaven Here on Earth. Tapos, naisip ko rin yung Feels Like Heaven, parang ganon. Basta, kaya yan na lang, pinaikli ko na lang yung Heaven on Earth. Nararamdaman, naririnig nyo ba yung kataga na yon? Yung, feels like heaven. Diba? Tapos, diba, may mga kanta tayo na, heaven is in my heart. Tapos, yung, langit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ka, diba? So, doon pa lang sa mga kataga na yon, makikita natin na posible pala. Posible talagang maramdaman natin yung langit dito pa lang sa lupa. Diba? Kanina nga po, nung sumamba tayo, parang heaven na talaga diba? And yun nga, kumbaga parang tapos may mga katagang glimpse of heaven, di ba? So, doon mo makikita na pwede mong ma-experience yung kalangitan dito pa lang. Tapos, paano kung maipoprove yan? Sa Matthew 6 verse 10, ano sabi ng Panginoon doon sa Our Father who art in heaven? Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Di ba? So, your will be done on earth as it is in heaven. Sa Tagalog, ano nga ba yun dito? Hindi ko na kasi pinagpe-pray yung Tagalog. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit, di ba? So, yun yung ibig sabihin na ano man yung nangyayari sa heaven, dapat mangyari din dito sa earth. Di ba? Kaya kung mapapansin nyo, si Jesus, nung time na nandito siya sa earth, anong ginagawa niya? Lahat ng mga nandun sa heaven, dinala niya sa earth. Di ba? Sa heaven, walang sakit. Kaya pagdating niya sa earth, lahat ng mga may sakit, pinagaling niya. Sa heaven, walang kahirapan. Kaya pagdating niya ng earth, pinamalas niya, nasa kanya walang shortage. Di ba? Nagpakain siya ng tinapay, ng isda, yung water, ginawa niyang wine. Di ba? So nakita niyo na lahat ng mga nangyayari sa heaven ay pinangyari niya dito sa earth. Tapos naalala ko rin, may sinasabi rin si Apostle Paul na, di ba, we are ambassadors of Christ. Di ba? Na kung tayo, parang, alam niyo ba ang function o yung, parang, ano ba tawag doon? Trabaho ng ambassador. Di ba, ang ambassador, representative siya ng isang country. Kaya kapag halimbawa pumunta siya sa isang bansa, parang yung bansa na yon pumupunta rin doon sa bansa na yon. Nagigets nyo? Ayan. Ipag-pray nyo ma-explain ko to ng maayos. Okay, so ganon. Nagigets nyo? And yun nga, tayo din, tinawag tayong ambassador kasi nga, although nandito tayo sa earth, pero kinakailangan maranasan ng mga tao sa paligid natin na parang nasa heaven na sila. Okay? Nagigets nyo? Sabi mo sa katabi mo, gets mo yan. Ayan. Okay? Kaya sa introduction natin, sabi nga, many people, maraming nag-iisip kasi na ang heaven ay future destination lang natin. But Jesus, alam nyo ba, tinuruan tayo ni Jesus na manalangin na na yung heaven daw ay invade yung earth ngayon. 'Di ba? So, meaning to say, hindi siya, yung kunwari, tumanggap si Gabi sa Panginoon. Ang eternal life ni Gabi, hindi nagsisimula pag siya ay namatay na at pumunta na sa heaven. Ang eternal life ni Gabi, nagsisimula na ngayon. Amen? Okay, nagigets nyo? Kaya naman, kinakailangan, ipangalat pa natin to, di ba? I-invade natin yung earth. Kaya di ba, anong sabi ng Matthew 28:19-20? Nung New Testament, ano ang sabi? Humayo kayo at magpakarami. Pero sa Matthew 28, go and make disciples of all nations.
baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe what I have commanded you. And sa pamamagitan ng pagtuturo, di ba, sila rin, magiging citizen na rin sila ng heaven at mararanasan nila ang eternity. Okay? So gets? Sabi nga, heaven is not just a place. It is a realm of God's presence, rule, and atmosphere. Sabi, where God reigns, heaven manifests. Kasi kung nasan ang Diyos, parang heaven na rin yun. Di ba? Ngayon, kung babalik ta rin naman, alisin mo daw ang Diyos sa heaven para daw impyerno yon. Di ba? Kaya nga, what makes heaven, heaven? Kasi nandun yung presence ni Lord. Di ba? Kaya may kanta rin, your presence is heaven to me, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Di ba? Yung presensya ng Diyos ay heaven sa atin. Okay? Kaya nga sabi, where God reigns, heaven manifests. Kaya ang magandang mangyari, maghari ang Diyos sa kalagitnaan natin. Nang sa gayon, itong maliit na kwarto na to, maging heaven to. Amen? At yung maliit na tahanan natin, maging heaven din yon. And kung kabaliktaran naman, di ba, naririnig nyo sa mga bahay, di ba, yung kataga na, impyernong buhay na to. Di ba? Naririnig niyo yung mga ganon? Kasi bakit? Pwedeng maging reality yon. Kapag ang mga nasa tahanan ay nag-aaway-away, di ba? Pag ang nasa bahay ay walang relasyon sa Panginoon, pwedeng ang maranasan nila, hell on earth naman. Na wala pa sila sa impyerno, pero parang impyerno na ang kanilang buhay. Tapos ang masama pa, yung nagtatawagan, di ba? Yung mag-asawa o magkapatid na, demonyo ka talaga, demonyita ka. Diba? Kaya nagiging impyerno ang buhay. Pero alam nyo, ako, ang Bible at ang Diyos, gusto po na maranasan yung langit dito sa lupa. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, dapat maging parang langit ang buhay mo. Okay? Kaya ang target natin dito, ang goal natin dito, ang objective natin dito, pag uwi nyo ng bahay, kayo yung magiging ambassador na. Na pag uwi nyo ng bahay, parang magiging little heaven na yon. Diba? Kaya nga sabi ng isang preacher doon sa Las Piñas, pag tayo nagbago, pag tayo na-revive talaga, itong munting lupa, magiging munting langit na to. Diba? Kasi kung ang mga Kristiyano dito ay mamumuhay talaga ng tama sa Panginoon. Amen? Amen. Diba? Kaya ang question dito, can we live in that reality today? Pwede ba? Posible ba? Kaya ba natin na pamuhay sa reality na yon? Yes. Sabi dyan, we can experience heaven-like living even while we are still on earth. Kaya nga, ang mission ko, ang plano ko, ang pangarap ko, maranasan to ng bawat isa sa atin. Di ba? Lalong-lalo na nga po ngayong magka-camp na, kaya target ko talaga itong message na to. Kasi gusto ko, bawat isa sa atin, ang tumatak sa atin pag camp natin. Pero again, hindi lang sa camp, kundi kahit pag uwi nyo ng bahay nyo, parang heaven, yung camp namin. Di ba? Parang ganon. Kasi kami, naranasan namin yon. Nakada umuwi kami ng bahay, pagkagaling sa camp, heaven-like. Di ba? Kasi yun nga, magkakasama yung mga Christians, di ba? Tapos panay kayo worship doon, panay kayo study ng Word of God. Parang ayaw mo nang umalis. Di ba? Parang alam mo, feeling mo, naka-robe ka na white. Sobrang banal mo kasi mayat-maya ang devotion nyo. Tapos ang aga-aga mong matulog, ang aga-aga mong magising doon. Tapos kada kain mo doon, thank you Lord for this food. Akala mo kung sino kang santo, di ba? Na sobrang talagang pray na pray ka pagka tuwing kakain ka na hindi mo naman nagagawa pag nasa bahay at normal kang buhay mo, di ba? Kaya nawa po, after ng mensahe na to, maranasan natin yung heaven. Kaya sabi mo ulit sa katabi mo, para sa iyo to. Okay, so ngayon, wag na natin patagalin. Paano natin mararanasan ang heaven dito pa lang sa lupa? Okay, number 1, by sabi nga, by worship. Kasi heaven comes through worship. Sabi nga ng awit 22:3, gayon man, ikaw ay banal, nakaluklok ka sa mga papuri ng Israel. Sa ibang mga translation, you inhabit the praises of your people.
'Di ba? Kung tatagalugin ko in Hemler's unauthorized version, tumitira ang Diyos sa papuri ng kanyang mga tao. 'Di ba? Ng kanyang mga anak. Kaya whenever we worship, na-encounter talaga natin si Lord, 'di ba? And sabi nga ang sabi diyan, heaven is filled with worship. Sabi ng Revelation 4:8. Kasi pagdating mo ng langit, ang talagang gagawin natin doon, sumamba. 'Di ba? Kaya nga laging ang pinapaalala sa amin nila Bishop Paul noon, nila Ate Beck sa amin noon. Ngayon pa lang mag-practice ka na ng mag-worship. Ngayon pa lang mag-practice ka na tumaas ng kamay. Kasi pagdating natin ng eternal life, ganyan ang gagawin natin. And walang hanggan yon. 'Di ba? Kaya kung halimbawa ikaw, hindi ka sanay na mag-worship dito, paano ka mag-worship sa langit? 'Di ba? And sabi, when we worship, we invite God's presence, and where God is, heaven is. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, kasi kung nasan si Lord, nandun din ang kalangitan. Kaya sabi, worship shifts the atmosphere from earthly to heavenly. 'Di ba? Kasi totoo po talaga yan. Kapag nag-worship tayo, naiiba yung atmosphere. Kaya bakit ang tanong ni Bishop Mon, 'di ba, nung nag-aaral kami sa Bible School, bakit umpisa talaga ang worship? Bakit kaya hindi tayo nag-worship pagkatapos ng message? Bakit kailangan umpisa? Kasi pagka umpisa yung worship, nagsamba ka na agad, nagpuri ka sa Diyos, nababago yung atmosphere. Nababago yung attitude mo. Nare-ready ka, nape-prepare yung heart mo sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Na kanina, ang bigat-bigat ng kalooban mo, kasi hindi binalik ng manong driver yung sukli mo, di ba? Pagka-worship mo, nakalimutan mo na siya bigla. Okay? Naging ready ka na tuloy sa pagsamba sa Panginoon. And sabi, worship aligns your heart with God's reality, and worship brings peace, joy, and spiritual sensitivity. Etong worship aligns with your heart with God's reality. Ito yung, di ba, yung kinukwento ko tungkol kay Benny Hinn, na sabi ng Panginoon sa kanya, wag mong ilihans yung pastor na yan. Kasi hindi pa ako real sa kanya. Di ba? Nung nakatunga nga lang yung pastor, hindi siya nililihans ni Benny Hinn. Pero nung nag-worship na siya, nilihans siya ni Benny Hinn, doon siya gumaling. Di ba? And some of us, ganon, na hindi tayo itatouch ng Panginoon, hindi niya tayo i-bless, hindi niya tayo pagagalingin, maliban na lang na sumamba tayo sa Kanya. Di ba? Kasi kapag nag-worship ka na, doon na siya kumikilos. Di ba? Kaya kapag worship, walang nakatunganga. Pag worship, walang naglalaro. Pag worship, walang nagchat-chat, walang nagte-text. Di ba? Kailangan pagsamba, samba talaga. Amen? Okay. And then worship brings peace, joy, and spiritual sensitivity. Mas lalo kang nagiging sensitive at aware sa presence ni Lord. That's the reason why nakakalimot ka ng problema kapag nag-worship ka. Di ba? That's the reason why hindi mo naman intention umiyak, pero naiiyak ka. Di ba? Nung sumasamba ka, kasi dumadating yung presence ni Lord. And how I pray, yan ang mangyari sa ating lahat. Mapa-older batch, mapa-YA, mapa-adult, mapa-care group, lahat kayo, ma-encounter nyo si Lord. Amen? Kasi hindi ka talaga magbabago, maliban na lang kung ma-encounter mo si Lord. Kaya sabi mo sa katabi mo, that ma-encounter mo si Lord. Yes, it's a great thing, 'di ba? Na pumupunta tayo ng church because of our brothers and sisters. Pero it is another thing na pumupunta tayo sa church because of Jesus Christ. Kasi gusto natin na ma-encounter si Lord. Amen. Totoo naman na yung katabi mo, tuwan-tuwa ka sa mukha niyan. Sana lang, 'di ba? Pero mas gusto natin na i-behold at tignan ang mukha ni Jesus. Amen. Amen. Diba? Kaya sa tuwing tayo po, nag-worship tayo, nagiging reality ang langit. Diba? Nagkakaroon ng divine trade. Yung bigat mo, nagiging kagaanan kay Lord. Diba? Yung sakit mo, nagiging kagalingan. Yung burden mo, diba? Alam mo yun, yung parang nagiging light yung feeling mo. Okay? Kaya nga ang example dito, yung sa radyo nga daw, sino umabot sa paggamit ng radyo noon, yung kailangan kakapain mo pa, di ba? 101.9. Tapos pag hindi mo talagang 0.10 yun, 0.11 yun, di ba? Kailangan dun talaga sa 0.9. 101.9. Nalata tuloy yung edad eh. Sila, hindi na nila alam yun eh. Di ba? Pero kagaya nun,
meron din tayong tinatawag na frequency. Di ba? In the spirit. Kinakailangan pag worship, nakakakonekta ka sa Diyos. Ayos ang connection mo. Kaya di ba minsan, bakit hirap tayo sumamba kay Lord? Kasi minsan may mga hadlang, minsan may mga kailangan tayong ayusin, kailangan tayong batiin, di ba? Para nang sa gayon, diretso tayo na kumonect sa Panginoon. Kaya ang application natin dyan, kapag nasa bahay tayo, start your day with worship. Magsumamba ka agad. And ganun din, kahit tuwing linggo, everyday talaga. Kaya nga sabi, kapag daw na-impakan ka ng message na to, ngayong Sunday, di ba? Mai-impakan din ang Monday mo. Di ba? Ganon din ang Tuesday mo. Ganon din ang Wednesday mo. Lahat ng araw, everyday. Amen? And worship even in difficult situations. Kaya kanina nag-worship ako, in my personal encounter kay Lord, Lord, hindi ako nag-worship ngayon kasi may pera ko. Hindi ako nag-worship ngayon kasi tumama ako sa loto. Nag-worship ako ngayon, bakit? Kasi dakila ka, makapangyarihan ka. Di ba, kakaiba yung ganon? Yung parang walang event. Di ba, wala namang something great na nangyari sa'yo ngayong araw. Wala namang malaking blessing kang natanggap. Pero yung papuri mo, ang laki pa rin. Ganon ang papuri po talaga. Ganon ang worship. Di ba? Kaya nga ang ganda ng kanta, Lord, I praise you because of who you are. Not just for all the mighty things that you have done. Lord, I worship you because of who you are. Diba? You are the reason that I live, seed. Ayan, diba? Yung sinasabi doon, na wini-worship natin si Lord because of who you are. Diba? Because of who He is. Diba? Hindi dahil sa binigay niya, kundi dahil sa kung sino siya. Amen? Kasi alam niyo kung bakit ganon, sa tuwing may 5,000 lang tayo, mag-worship kay Lord. Diba? Pero kung matuto ka na mag-worship kay Lord for who He is, anumang sitwasyon ng buhay mo, di ba, mag-worship ka. Amen? Amen. Di ba, kaya nga kanina, habang nagpupuri tayo kay Lord, sabi ko, grabe, nakakatuwa, nagmamatured na yung church. Di ba? Hindi naman lahat dito nakatanggap ng 5,000, pero ang lakas ng papuri, di ba? Hindi naman lahat dito may pambili ng krudong 106, di ba? Diesel na 106, pero nagpupuri. Di ba? Hindi pa naman lahat fully paid sa camp, pero nagpupuri. Malaki pa nga ang pangangailangan. Di ba? Kasi gano'n ang tama. Di ba? May disconnection pa nga sa Meralcoville. Di ba? Pero nagpupuri kasi gano'n ang tama. Amen? Di ba? Gayahin natin si Job. Di ba? Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kumuha, purihin pa rin ang pangalan ng Panginoon. Di ba? Kaya nung nagpuri siya kay Lord, dinoble niya ang pagpapala ni Job. Amen? Amen. Di ba? Nagkaroon siya ng double for his trouble. Di ba? Kaya kung ngayong crisis, di ba, sa mundo, gusto mong mas pagpalain ka, magpuri ka kay Lord. Hindi mo alam anong rason, dahilan ng pagpupuri mo, still magpuri ka kay Lord. Amen? Sabi nga daw, pag dinala ka daw dun sa pinaka-down na bahagi ng buhay mo, worship Him there. Di ba? Sa pinakamaputik na bahagi ng buhay mo, worship Him there. Di ba? Amen. Okay? Kaya sabi, worship even in difficult situations. Pangalawa, ayun na naman, ang dami na namang sinasabi. Natutuwa po ako dun sa Bible study namin ng adult kasi, ewan ko ba, umabot kami ng 4:00. Kada puntos ko, may sermon din si Tita Edna. Kada puntos ko, may sermon din, may message din kay Nanay Susan. Sabi ko, grabe, ito talaga ang Bible study kahit ako natututo. Sabi ko, kaya, si Tita Yolyn din, Tita Baby, di ba? May mga kaya nakakatuwa. Tas, hindi ko alam, parang hindi naman kami marami nun, pero ang saya nung Bible study namin, iyakan, tas mamaya-maya, hagalpakan, ganyan. Sabi, okay pa ba kami? Joke lang. Pero yun nga, kasi yun nga, kapag nag-aano tayo, di ba? Nag-worship tayo,
Tapos nag-aaral tayo ng Word of God, heaven-like talaga. Pangalawa naman, heaven is experience. Basa nga. Ayan. Kayo magbasa. John 13:35. Ayun, di ba? Gusto niyo na parang heaven yung dating ng inyong buhay? Ang sekreto, dapat daw magmahal ka. Di ba? Sabi ng John 13:35, yan daw ang simbolo at palatandaan na ikaw ay disipulo ni Lord, alagad ni Lord. Di ba? Paano malalaman kung si Raylin ay disciple ni Lord? Dahil sa Christian t-shirt, may fear of God nakalagay. Di ba? Dahil ba meron siyang WWJD? Hindi. Kapag si Raylin ay minamahal ang kanyang kapwa. So, ganun din kayo. Diba? Malalaman na Christian kayo, tagasunod kayo ni Lord kapag nagmamahalan tayo. Kasi sabi nga, heaven is a place of perfect love. Sa lahat ng mga nanggaling sa basahin nyo yung Heaven is Real, I Saw Heaven ni Robert Slardon. Lahat ng mga patotoo na mga pumuntas ng langit, mga nakakita ng langit, ganun lagi. Yung parang kapag daw pumunta ka sa langit, kahit walang sinasabi yung mga tao, ramdam mo mahal ka. Kahit hindi kayo magkakilala, stranger, totally stranger, mararamdaman mo sa tingin pa lang niya, mahal ka. Di ba? Tayo, kapag tayo ay nandito sa church, kapag nandito tayo sa ating mga kapwa, mga Kristiyano, nararamdaman ba natin yung feeling na ganon? Di ba? Kaya nawa po, mamuhay tayo in perfect love. Di ba? Sabi nga, when we love others, we reflect the culture of heaven. Kasi nga, ganun daw ang kultura ng langit. Di ba? Yung mahal nila, yung isa't isa. Kaya sana po tayo rin dito sa ating iglesia, kahit gano'n tayo magkakaiba. Di ba? May baby boomers, may Gen Z, may millennial, may galing sa bundok, may galing sa burol, may dating mangyan, may dating igurot, magmahalan po tayo. May dilaw, may puti, may maitim, magmahalan po tayo. Amen? Amen. Di ba? Iparanas natin po yung pagmamahal na galing po sa Panginoon. And sabi nga, love is the language of heaven. Okay? Loving difficult people brings heaven into broken spaces. Kaya, ang pagmamahal nga daw hindi lang para po sa mga madaling pakisamahan. Kahit daw po sa kaaway, kahit daw po sa mga difficult people, kinakailangan mahalin pa rin po natin sila. And yung pagpapatawad, it releases heavenly freedom. Dati may lang ako, chika ba ang tawag doon? na naririnig. Kasi nung meron pa pong Metropolis, tsaka Star Mall, mag-ingat ka daw doon sa ilalim ng Star Mall, kasi panay Muslim daw po yun. Tapos ngayon, kapag daw ikaw, kunwari may cellphone ka, tapos ibabalik mo kasi sira, mag-ingat ka daw sa pakikipag-usap sa Muslim. Kailangan hindi ka dumating sa punto na makikipag-away ka na. Bakit? Kasi lahat nung nandun na Muslim na yon, may awayin ka lang doon na isa, susugurin ka lahat ng Muslim doon. Kasi sila naniniwala sila sa brotherhood. 'Di ba? Kung sila naniniwala sila sa brotherhood, tayo din. 'Di ba? Dapat maniwala tayo na you're my brother, you're my sister. So take me by the hand, 'di ba? Amen. Kaya kahit anong amoy niyan, mamahalin mo 'yan. Amen. 'Di ba? Sabi mo nga sa katabi mo, alam mo love kita. 'Di ba? Love kita kay Lord, 'di ba? Kasi ganun ang pinag-uutos ng Panginoon. Basahin niyo yung 1 John, 2 John, 3 John. Basahin niyo yung Book of John. Laging ang sinasabi, 'di ba? Kahit nung mamamatay na si John, kaya nga tinawag siyang Apostle of Love kasi lagi niyang pinapaalala na magmahalan kayo. 'Di ba? Alam niyo, ako ganun din ako. Halimbawa, pumunta na ako ng New Zealand. Sasabihin ko sa inyo, 'di ba? Bago ako umalis, magmahalan kayo. Amen? Huwag kayong magkagatan, huwag kayong magsakmalan. 'Di ba? Magmahalan tayo. Amen. 'Di ba? Kaya kapag yan, inapian, dapat ramdam mo. Dapat talagang may concern ka. Amen? Amen. Yan, pag walang pagkain yan, dapat ramdam mo, dapat may concern ka.
Yung burger mo, kinakalahati mo, ibigay mo sa Kanya. Amen? Yung ulam mo, sinishare mo. Di ba? Ibigay mo sa Kanya. Amen? Di ba? Kung alam mo, hindi pa fully paid, pagalitan mo muna. Ba't ka kasi hindi fully paid? O ito na nga, 500. Di ba? Yung mga hindi pa po fully paid, tapos nangihingi sa inyo, request ko po sa inyo, pagalitan nyo muna. Bago nyo bigyan, ha? Ayan. Kasi, matagal ko nang sinabi yun eh. Ayan na naman si Pastor. Ayan. Manenarmon muna. Wag na muna. Okay, di ba? Pero yan, pag may mga nanghihingi, pagalitan mo muna ng konti. Tapos, tsaka mo bigyan. Kasi, una, we need to be disciplined. Pangalawa, at the same time, concerned pa rin naman tayo. Di ba? Kaya ganon. Okay? O kaya naman, yung mga may ano dyan, may kotse, may motor. Okay, pwede mo silang bigyan. Bigyan kita 300, i-car wash mo yung yung kotse ko. Kasi ganon. Di ba? Kasi kahapon, kaya nga natuto rin ako doon sa preaching ni Pastor Ed Lapis, na dapat daw tayo, hindi din tayo hingi ng hingi. Kailangan, kahit papano, meron tayong tinetrade. Di ba? Kunwari, magpapasponsor ka, dapat may mga katumbas din naman yon kahit paano. For example, pag po kayo nagbigay po kayo, bibigyan ko po kayo ng flower na ginanchilyo ko. 'Di ba? Ganun para matuwa sila. 'Di ba? Pag kayo po nag-sponsor po kayo, bibigyan ko po kayo ng link ng preaching ng pastor namin, 10 link po. Yan na makakatulong po sa inyo to remove your depression po. Talagang, 'di ba? May mga ganon. Amen. 'Di ba? Kasi dati naka-raise kami ng fund din nung ginagawa namin yung magdaong. Nagbenta kami ng t-shirt. Yan, nagpwesto kami sa PL Moon, 'di ba? Kasi hindi lang kami hingi ng hingi, 'di ba? Kaya binibigyan tayo ng 'di ba? Yung halimbawa, may mga tayo dito eh. May mga kakayahan tayo, 'di ba? Tita, linisin ko yung mo, yung tawag doon bintana mo. Bigyan mo ang pangkam. 'Di ba ganon? Amen. Kaya sa'yo, napipikon sa'yo kasi hingi ka lang ng hingi. Para saan? Laki naman 'yan. Diba? So, dapat may kapalit. Diba? Naintindihan? Amen. So, that is the balanced teaching. Pag mabait, praise God. Diba? Pero kapag yun nga talaga, kailangan mong pagtrabahuhan. Okay? Okay. Amen. Amen. Okay. Nasa na ba ako? Yan. Kaya, be intentional in showing love daily. Choose grace over offense. Diba? Tapos, love them with our action. Kaya, alam niyo po, sa sa camp natin, gusto ko yung ma-revive ulit yung pagmamahalan. Amen? Yung talagang, yung sa camp, magpicturan kayo, mag-moment kayo talaga. Wag lang kayo PDA. Yung sa mga partner, family ang sinasabi ko. Yan, di ba? Kaya nga, naglista na ako ng ng mga, yung parang goal na magpipicture kami ng gas, magpipicture kami ng ABM para ma-revive ang mga friendship namin. Diba? Kasi kagabi naiisip ko yun, wala na nga pala kaming updated na picture ng ABM, ng gas. Picture nga kami para maalala nila na pastor nila ako. Na minsan ko silang tinuruan para hindi sila mayabang. Joke lang. Yeah, di ba? Yung parang dapat, yung yung parang gumawa, picture kami ng adult. Yan, picture kayo ng pamilya nyo, di ba? Para baka hindi pa na-update ang mga picture nyong magkakapatid, picture nyong pamilya, picture nyong mag-ina, di ba? So, natin yan. I-practice natin yan. Okay? Lahat ng puno doon, yung 1,000 na puno, picturean nyo. para may moment kayo, okay? Doon sa swimming pool, picturean mo habang nilulunod mo. Yeah. Okay. Amen. Pangatlo. Mararamdaman natin yung heaven kapag, sabi nga, heaven is accessed by claiming God's inheritance. Lakasan nyo amen nyo dito. Ayan. Amen. Mararamdaman nyo daw yung amen. Amen. Yung heaven kapag na-claim natin yung inheritance natin kay Lord. Sino dito naniniwala mayaman siya kay Lord? Wag mo nang tatanggalin yun sa isip mo. Hanggat maaari, araw-araw ipaalala mo sa sarili mo, mayaman ka kay Lord.
Hindi ka kawawa, ikaw ay pinagpala, 'di ba? Sabi nga dito, He has blessed us with every spiritual blessing in heavenly places in Christ. Ang ganda ng book ni Kenneth Hagin dito, na dapat daw tayong mga Christian, maging settle daw yung Word of God sa atin to the point na kailanman wala na sa bokabularyo natin yung poverty, yung sickness, yung disease, yung mga bandage na yan, tsaka mga depression, kasi lahat talaga in Christ na ibigay na sa atin. Okay? Parang halimbawa, sino dito ang mga familiar sa mga monarchy? Yung kagaya sa mga Inglaterra? Di ba yung mga hari doon, yung prinsipe doon, 'di ba, yung kanyang pagiging prinsipe at yung mga minana niya, 'di ba minana niya out of relationship? Hindi niya naman in-earn 'yun, 'di ba, at pinagtrabahuhan. Ganon din daw dapat ang iniisip natin. Tayo, mayaman tayo kay Lord. And hindi natin kinakailangang pagtrabahuhan 'yon para ma-access 'yon o para makuha 'yon. Kinakailangan mo lang maniwala at kinakailangan mo lang tanggapin, 'di ba? Nang sa gayon, maging reality siya sa buhay mo. Diba? Amen? Amen. Kaya nga sabi nga dito, sa Tagalog naman, purihin nawa, kayo ang magbasa. 1, 2, 3, go. Purihin nawa ang Diyos na naman ng ating Panginoong Kristo. Siya nagpapala sa ating kay Kristo ng bawat pagpapala spiritual sa diba? Lahat yan, binigay sa atin, pagpapalang espiritual sa kalangitan. Yung iba daw, naiisip kasi, ay, spiritual daw baka spiritual lang yan, spiritual gifts. Pero ang sinasabi nila, Lester Samral, as in lahat yan. Diba? Lahat ng mga ikaka-benefit mo, binigay na sa'yo. Kailangan mo lang daw i-claim. Kailangan mo lang i-receive. Naintindihan? Kaya nga maganda, diba? Lahat ng mga blessing natin, kunwari, yung mga ganyan, let's say for example, usapang ayuda. Sasabihin, ikaw Angelo De Lemos, meron kang ayuda na matatanggap, ang pangalan mo ay nandun sa barangay. Ikukulong ka na. Sa barangay, pumunta ka daw doon para matanggap mo yung 5,000. Si Jello, ano talagang proper response niya doon? Pupunta siya sa barangay para i-claim yon. Diba? And some of us daw, yung mga Christian, alam na nila na yung blessing nila para sa kanila, pero anong ginagawa? Hindi daw kine-claim. Hindi pinupuntahan. Diba? Hindi tinatanggap. Diba? Kaya nga sabihin mo sa katabi mo, please lang, tanggapin mo na. Diba? At yun nga, bago mo tanggapin, maniwala ka. Diba? Na ikaw ay recipient at mahal ng Panginoong Jesus. Sabi nga, as believers, we are not spiritually poor. We are heavenly heirs. Diba? Tagapagmana. Sabihin nyo nga, tagapagmana. Prinsipe at prinsesa, diba? Hari at reyna. Ganon tayo. Sabi nga, heaven's resources are available now. Diba? Kaya nga sabi, peace, joy, authority, and provision are part of your inheritance. Kaya kung nagkukulang ka ng joy, kailangan mo lang tanggapin yan. Kung nagkukulang ka ng authority, peace, kailangan mo lang tanggapin yan. Yung provision, part yan ng inheritance mo. Kaya nga kahapon, nung Friday, kinausap ko yung BBS tsaka yung ABS. Sabi ko, nung pong 2020, may pag-uusap kami ng church. Diba? Sabi ko sa kanila ganito, panahon ng COVID ngayon, ganito yung pag-uusap natin para wala tayong takot, ha? Pag kayo tinamaan ng COVID, diba? Maniwala kayo, gagaling kayo. Diba? Pag naman ikinamatay nyo yung COVID, maniwala kayo, bubuhayin kayo ni Lord. At kung hindi man, praise the Lord kasi kasama nyo na siya. Amen? Ngayon, ganun din. Ngayong nakakaranas ang mundo ng ganitong krisis, ano ang pananampalataya natin? Na si Lord magpo-provide siya ng pagkain, di ba? At ng mga pangangailangan natin. Okay? Kung hindi man, magtiis ka muna. At kung hindi ka makakain, sa langit ka nakakain. Wala kang talo. Amen? Ang dapat mag-alala, yung wala kay Kristo. Bakit? Kasi pag namatay sila sa gutom, meron pang impyerno. Di ba? Naaabang sa kanila. Pero ikaw, kung mamatay ka man sa gutom, nandun yung langit nyo nag-aantay sa'yo. Di ba? At maraming pagkain dun. Di ba? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, pero alam mo, hindi tayo gugutomin ni Lord. Di ba? Kasi anak niya tayo. Ano sabi ng Matthew 6? Di ba? Kung yung ibon pinapakain ng Diyos,
Kung yung mga bulaklak dinadamitan ng Diyos, how much more yung mga anak niya. Amen? Di ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, sabi mo, relax ka lang. Di ba? Relax ka lang, huwag ka masyadong mag-isip, huwag ka masyadong magpuyat, huwag ka masyadong ma-stress. Amen? Amen. Di ba? Hiling ka lang sa Panginoon. Kasi that is your inheritance. And sabi nga, you don't beg, you receive by faith. Maganda nga, utusan mo eh. Kayong mga pagkain kayo from north, east, west, and south, come to me now in Jesus' name. Ganon. Di ba? Kayong mga provision kayo, come to me now in Jesus' name. Kasi yung mga faith preacher, hindi ko naman sa minamagnify sila, kaya sila sagana, kasi ganon nga ang faith nila eh. Di ba? Samantalang yung mga may faith na maghihirap sila, titiisin nila yung gutom nila, ganon talaga, nagtitiis din ng gutom. Di ba? Well, wala namang masama sa pagtitiis ng gutom. Pero yung mga faith preacher na talaga ang tatapang, dadating sa atin ang pagkain ngayon, dadating ang mga provision, ay sila'y nakakaranas ng ganon. Amen? Dadami ang mga eroplano natin. Ang dami tuloy nilang eroplano. Di ba? Kaya, naintindihan? Kaya sabihin natin sa sarili natin, taasan mo faith mo. Okay. You don't beg, you receive by faith. Di ba? Naalala, kasi napag-usapan na tuloy namin yung pagtataguyod ng Panginoon sa amin dati sa, 'di ba, noong 2020, na panahon ng COVID, tapos panahon ng, nagbabaksin. Tapos, si Bantag, sumabay pa, 'di ba? Hinarang ang lahat ng ating mga daraanan. Pero kung kailan may COVID, kung kailan may harang, doon tayong andami, 'di ba? Doon sa Magdaong, ang dami-dami natin noon. 'Di ba? Tapos, merong isang pagkakataon, di nagkakahigpitan na sa vaccine. Yung sa dapat may ID ka. Pupunta kami ni Ate Mer dito, di ba, sa church. Tapos ngayon, may mga checkpoint na police. Sabi namin, paano tayo pupunta niyan sa church? Di ba, nandun kami sa Alabang kasi umikot kami daang hari. Nagpray kami, Lord, kumilos ka. Natumba yung gano'n ng police. Yung nakalagay, PNP checkpoint. Hinangin ng malakas. Tapos lahat ng police, nandun yung atensyon. Kaya kami ni Ate Mer, di ba? Kami, di ba, na-survive natin ng 2020, 2021, 2022, hanggang ngayon. Amen? Kakapray natin, kakatawag natin sa Diyos. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka naman pinabayaan eh. Sabi mo, wag kang mag-atichona. Wag kang mag-attitude, di ba? Wag kang reklamo. Kaya sabi nga, like a child of a king, you don't earn the inheritance, you receive it because of relationship. Kaya instead na magreklamo, i-declare mo daw yung promises ng Panginoon over your life. Diba? And walk in confidence as a child of God. Next naman, pang-apat, paano daw natin mararanasan ng heaven? Heaven manifests through peacemaking. Kayo po magbasa, Matthew 5:9. Yan, sa English, blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Kaya alam nyo po, ang mga anak ng Diyos, hindi talaga palaaway. Ulitin ko, walang anak ng Diyos na palaaway. Pag anak ka ng Diyos, peacemaker ka, mahilig ka sa kapayapaan. Kaya nga tayo, picture natin? Peace. Di ba? Mga pa-cute, peace. Di ba? Kasi mahilig tayo sa peace. Hindi kayo nag-aaway sa GC. Hindi kayo nag-aaway sa kung san-san. Baka sabihin na kayo, group, pinaparinggan ko na naman sila. Diba? Hindi kayo nag-aanuhan sa GC. Diba? Tapos, sasawayin kayo ni Ate Tenten. Diba? So, ganon. Ang talagang makalangit na mga tao ay mahilig makipagbati. Okay? Amen? Kaya tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang maraming kaawayan? Mukhang kaaway niya ba ang Iran? Ayan, di ba? So, tsaka di ba, tayo, ayan, nakikita natin yung kinahinat na ng war. May nananalo ba sa digmaan? Di ba? Wala. Kasi apektado lahat ng buong mundo eh. Hindi sila makadaan sa Strait of Hormuz. Di ba? So ganun din kapag sa bahay. Sino dito nakaranas, magkagalit kayo ng nanay mo? Hindi kayo nagbabatian ng nanay mo. Bababa kayo ng hagdan, hindi kayo nagtitinginan. Di ba? Sakit kaya sa leeg nun.
Tapos kapag nasa kusina nanay mo, doon ka sa sala. Di ba? Kapag ka doon siya pupunta, doon ka po, hindi masaya yun. Di ba? O ganun din sa church people. Kapag may mga kagalit ka, hindi rin masaya, di ba? Di ba? Kasi kunwari, birthday niya, hindi ka invited tuloy. Di ba? Nagkakasayahan sila doon. Hindi ka invited kasi inaway mo eh. Di ba? O kaya naman, tawanan sila ng tawanan kasi siya ang nag-joke. Ikaw naman, hindi ka tatawa kasi joke niya yun. Pero pag nag-joke si Ina, pero pag yung kaaway mo nag-joke, hindi naman nakakatawa. Di ba? Ganon. Ang hirap kaya nang may kaaway, hindi ka sumaya-saya. Amen? Di ba? Tapos kapag may aatinan, magchat-chat pa. Bea, sino tao dyan? Di ba? Ay, andyan siya. Bukas na lang atin. Di ba? Amen? Diba? Hindi masaya ang may kaaway. Kaya dapat, sabi mo sa katabi mo, bati tayo. Sabihin nyo, bati kayo, bati kayo. Okay? And then sabi nga, heaven is a realm of perfect peace. Di ba? Walang nagsasabunutan sa langit. Walang nagsasampalan. When you bring peace, you bring a peace of heaven. Di ba? Kaya nga ang ganda nun, kapag nagdala ka daw ng kapayapaan, para ka daw nagdadala ng portion ng heaven, di ba? And next naman, sabi nga, being peaceful internally allows heaven to rest on you. Tsaka yun nga, kapag wala kang kaaway, nakakatulog ka ng mahimbing, di ba? Hindi ka, wala kang insomnia. Okay? Sabi, being a peacemaker spreads heaven to others. And conflict, resolved in love, releases God's presence. Okay, kaya nga may sinulat ako dito. Sabi ko dito, sana mamuhay tayo ng walang bitterness sa puso. Okay? Tsaka habang tumatanda tayo, i-practice natin yung kaugalian na ayaw natin na sa dulo, meron tayong pagsisisihan. Ayaw natin na sa dulo, marami tayong panghihinayangan. Di ba? Na sana, bati pala kami noon. Sana, gano'n kaya kami kasaya kung buo pa yung circle of friends namin? Gano'n kami kaya kasaya kung best friend pa rin kami. Diba? So, don't destroy relationship, friendship dahil lang sa mga conflict. Diba? Dahil lang sa mga simpleng pag-aaway. Okay? Dahil lang sa hindi ka binigyan ng ganito, ng ganyan. Diba? So, batiin natin ang bawat isa. Sabi nga, dapat daw lagi mong piliin ang kapayapaan over pride. Diba? Kasi ang pride, wala talagang ginagawa yan. Di ba? Kaya yung iba ang sinasabi, lunukin mo daw yung pride mo. Pero kami, ang sinasabi namin, idura mo. Isuka mo yung pride. Ba't mo lulunukin? Di ba? Amen? Amen. Di ba? Isuka mo yung pride na yan. Kaya minsan, lalo pero hindi ko yan tinatanggap. Pagka nga daw lalaki, di ba? Ma-pride daw talaga. May kasabihan nga daw, pataasan daw ng ihi. Di ba? Kaya kapag lalaki, pagalingan, mas magaling ako magmartilyo, oh. Kita mo? Diba? Mas magaling ako mag-basketball, kita mo? Laging competition. Diba? Kaya nga, minsan, ewan ko, baka inuna siguro ng Lord yung mga kalalakihan i-disciple kasi alam niya yung ganun eh. Diba? Kaya nawa po, sa atin, mamuhay tayo ng nagpapatawad. Sabi nga, bring reconciliation where there is no division. Sabi nga, wag instead ng mga walls ang ating itayo, build bridges. Amen? Kaya kasi kapag tinanggal mo ang mga bridge sa paligid mo, ano mangyayari? Ginawa mong walls lahat, sino makukulong? Ikaw. Diba? Kaya po, kung gusto mo ng heaven, magpatawad ka. Amen. Amen. Okay? And last na lang, heaven is reflected through kindness. Ato, hindi ko na masyadong aanohin kasi nag-topic naman na tayo about kindness nung nakaraan, di ba? Tsaka nag-show ako ng video sa inyo and pinakita doon kung ano yung resulta pag mabait ka, di ba? Sabi ng Ephesians 4:32, basahin niyo po. 1, 2, 3, go. Yan. Ito tatandaan natin ha. Sabi nga dyan, magpakabait, di ba? Maging mabait kayo sa isa't isa. Ano ibig sabihin nun? Kasi heaven is not harsh. Sabi, it is full of kindness and goodness. Pakinext natin. Di ba? Full of kindness and goodness. Panay ang babait na mga tao doon. Di ba? Kaya dito, kaya nga kapag kapin-practice natin yan,
malalaman ng mga tao, di ba, na tayo yung mga Kristiyano at gugustuhin nila na sumama sa atin. Sabi nga, kindness is a visible expression of God's nature. Kaya sabi, small acts of kindness release big impacts, di ba? Kindness open hearts to God, and kindness is love in action. Kaya nga si Tita Baby din, meron siyang testimony nung nakaraan na meron daw may sa kanya, appreciate sa kanya, and hindi niya alam na meron pala siyang impact na nagawa sa kanya. Sa kanila, parang sa part niya, wala-wala lang naman yon. Pero di ba, hindi mo alam, you never know, na sa iba, ang laki pala ng impact nun. And sabi nga, a simple act of kindness can turn someone's hell-like day into a glimpse of heaven. Na parang siya, nararamdaman niya na parang impyerno yung buhay niya, pero dahil sa'yo, nagkaroon siya ng pag-asa. Okay? Kaya ang application natin dito, ang dapat nating gawin, kung gusto nating maging heaven-like yung ating pamumuhay, practice intentional kindness daily. Maging mabuti tayo, maging mabait tayo, di ba, sa mga tao sa paligid natin. Pero again, hindi lang po sa camp, kundi araw-araw po ng buhay natin. Alam ko may kantang ganon, at magmula ngayon, kahit hindi Pasko, ay magbigayan, di ba? Na may lesson kasi sa kanta na yon, na dapat hindi lang tayo tuwing Pasko mabait, di ba? Nawa kahit summer din. 'Di ba? Kahit summer na nakakairita, yung init, 'di ba? Nakakabilis ng high blood, 'di ba? Pero tayo, ipa-practice pa rin natin yung kindness. Sabi nga diyan, practice intentional kindness daily, tapos speak life, encourage, and uplift. Pag sinabing intentional kindness, ganito kasi yan. Kasi 'di ba ngayon ang daming mga introvert, ang daming nonchalant. Kung ikaw Christian, dapat isang tabi mo na yung pagiging nonchalant mo tsaka introvert mo. Kasi kung halimbawa, pagsasamahin kayo sa isang room, tas parehas kayong introvert at nonchalant, ang ending, hindi kayo magbabatian. Pero kung ikaw yung Kristiyano at alam mo yung word of God na to, ikaw yung una na mag-o-offer. Gutom ka na, may cupcake ako, ganon. Anong pangalan mo? Pwede ba tayo maging friend? Ganon. Diba? Naintindihan? Practice kindness intentionally. Diba? Ibig sabihin, intention mo, hindi aksidente. Diba? Na naging magkaibigan kayo. Tapos, speak life, encourage, and uplift. Sino dito, tuwing ibubuka mo yung bibig mo, merong na-offend talaga. Tuwing ibubuka mo yung bibig mo, may sumasama ang loob. Yan. Sana po, hindi po tayo ganon. Sa tuwing ibubuka natin yung bibig natin, na-encourage yung mga tao, na-uplift sila, nagkakaroon ulit sila ng pag-asa. Tapos alam niyo yung sinulat ko dito, sana po tayo po yung maging dahilan bakit nila gusto pang mabuhay. Diba? Kasi alam niyo, sa panahon natin ngayon, marami lang tayong hindi na-interview. Pero sila mismo, sawa na sila sa buhay nila. Kasi kakatapos lang ng pandemic, ngayon na naman may another challenge na naman. Diba? May mga kanya-kanyang mga, nakita niyo sa Facebook yung merong driver, nag-post siya ng bond paper. Diba? Nasabi niya, parang nakikiusap siya sa mga pasahero niya na kung pwede dagdagan na lang voluntarily yung kanilang pamasahe. Diba? Kasi hindi sila makapagpataas, diba? And sabi, sa panahon po na to, tayo-tayo lang din po yung magtutulungan. Diba? And hindi mo alam kung sino ngayon, diba? Sa video din ng CCF, diba? Pinakita doon yung kuha from above ng mga tao. Tapos nilagyan ng caption yung bawat tao na ito depressed, ito nahihiya, ito lonely, ito broken-hearted, ito walang magulang, ito in need, ito kailangan ng provision, 'di ba? Kaya parang sinasabi nila na be kind, 'di ba, sa bawat isa. And yun nga yung bilang pastor talaga gusto ko yun yung mapamalas sa church natin. And sabi tayo nawa yung maging dahilan bakit gusto nilang magising pa kinabukasan. Kasi hindi natin alam, may mga nagpe-pray dyan, di ba, na Lord, sana bukas wag na akong magising. Di ba? Yung parang ang tawag doon, suicide prayer. Di ba? Na nagpe-pray nga sila, pero gusto na nilang mag-suicide. Di ba? And sabi nga, nawa tayo po yung maging dahilan para hindi sila sumuko. Di ba? Nawa tayo po yung maging dahilan bakit ngingiti pa rin sila. Di ba? At nawa tayo po yung maging dahilan bakit lalaban pa rin sila sa buhay. At nawa po tayo po yung maging dahilan bakit sila magkakaroon pa ng pag-asa.
And alam nyo, sabi nga ng Bible, we are the salt and light of this world. At sa panahon na madilim na yung mundo, ang trabaho ng mga Christian ngayon ay magliwanag talaga. Diba? Sa madilim na mundo na to. Kaya in our conclusion, again, heaven is not just a destination. Sabi, it is a dimension you can live right now. Diba? Kapag daw ikaw ay sumamba, diba? Mararamdaman mo yung heaven. Kapag ikaw ay mahal ng mga tao at minahal ka rin pabalik, heaven like yun. Pangatlo, mararamdaman mo rin yung heaven kapag kinlaim mo yung inheritance. Kasi mararanasan mo, hindi ka maghihikahos, hindi ka magkakaroon ng mga sakit, di ba? Then make peace, di ba? Magkakaroon ka ng kapayapaan kapag peaceful tayo, peacemaker tayo, and you will walk in kindness. Kaya ang challenge natin ngayon, ask yourself, tanungin natin ang sarili natin, does my life reflect heaven's atmosphere? Kapag tiningnan ka ba ng mga tao, langit yung nararamdaman nila. Diba? And am I bringing heaven into my home, workplace, and relationship? This week, choose to be a carrier of heaven. Okay? Amen po? And again, you can experience heaven here on earth.